Magandang hapon mga kasimple. Ayan, nagbabalik tayo ulit. Ang mapag-usapan yung nabalitaan nyo ba o nakita nyo sa social media yung nangyaring road rage. Isang matanda at saka isang puting pick-up. Ito pala isang yung driver ng pick-up daw o kasi nakita ko nagsosorry si Pokwang. Si Pokwang na artista, yung komedyanteng babae. Kapatid niya pala yon, yung isa sa mga involved sa road rage na yon. Nakabisikleta yung kariton ba yun o tricycle o basta isang matanda na nasagi niya kasi nagbe-base tayo sa mga sa mga nakikita natin. Lagyan natin ng ata daw kasi hindi tayo nandun sa mismong pinangyarihan ng insidente, mga kasimple. So, ang siste may lumalabas na si Pokwang ay humihingi ng sorry paumanhin sa nagawa daw ng kanyang kapatid sa involved sa isang road rage. Hindi ko lang maintindihan kung bakit siya ang humihingi ng sorry. Hindi yung kapatid niya, pwede namang magtabi sila, di ba? Magtabi sila. Habang nagsosorry si Pokwang, pati yung kapatid niya, kung kapatid niya talaga yun, edi sabay. Or mismong yung lalaki ang magbigay ng kanyang pahayag o sorry sa kung sino mang nakaalitan niya or sa public, kasi nagpa-public apology si Pokwang So mga kasimple, iwasan natin yung road rage. Lagi nating habaan yung pasensya. Ayan, konting bagay pag-usapan. May mga traffic officer naman, sila yung dapat tawagan, sila yung dapat umayos, yung mga nasa traffic department ng mga pulis, kapulisan o ng MMDA, whatever, sila yung mag-aayos kung ano yung naging damage, dapat bayaran, ayusin, pag-usapan. Hindi yung mananakit ka. Kasi ang LTO, meron ata na naman baka mabash kasi ako meron daw silang palabas ngayon pag any driver, sino man driver na involved sa isang road rage is may kaukulang parusa, revoke ng lisensya or suspension. Ayan. Kasi mga kasimple, malawak na ngayon ng social media. Bawat tao, baka 99 o 90% ng tao na nasa lansangan, nasa sakyan ay may mga cellphone na. Konting kibot mo, kukuhanan kanila ng video, i-upload nila, patay ka. So advice lang ni kasimple, be patient, habaan yung pasensya. Ayan. So sana maayos nila yan para mag New Year pa naman. So kailangan everybody happy. Konting problema pag-usapan, mga kasimple. Ayan. Ang pinakamainit ngayon na usapan ngayon ay yung kay yung ICC warrant of arrest ni Bato. So pasok din yun sa una nating topic. Tapang na naman, di ba? So dati si Senator Bato, tapang niya, sabi niya, make my day, sabi niya kay dating Senador Trillanes. So for that matter, ayan na naman. So sana sa individual na person, maging public official,
o ordinaryong Pilipino, bago kayo maging matapang, mag-isip-isip muna. Baka bandang huli kasi makain mo. Diba? Magtago ka lang o hindi mo naman pala kayang harapin yung sinasabi mong make my day. So, babalik din sa'yo. Bagay, general naman siya dati, general siya. So, alam ko kaya niyang harapin yan. May mga abogado naman yan. Senador pa siya. Ayan. So, pero ako mga kasimple, dapat bago magsalita, bago gumawa ng hakbang, ng katapangan, dapat isipin muna ng maraming beses. Ayan. Para at least, bandang huli, hindi mo pagsisisihan. Ayan. Anyway, mga kasimple, may lesson na naman tayong natutunan. Huwag pa dalos-dalos, huwag maging matapang, huwag masyadong maging matapang, mga kasimple. Ito'y pag-isipang mabuti. Ayan. So, para walang problema bandang huli. Ayan. Para hindi ma-apply sa'yo yung huli ang pagsisisi. Nasa huli ang pagsisisi, mga kasimple. Ayan, mga kasimple. At kung mayroon kayong gustong pag-usapan natin, ayan, i-comment nyo lang down below. Tama ating pag-usapan sa next video. Ayan. So, till next video, mga kasimple, huwag maging matapang sa kalsada o kahit saan. Gamitin ng utak para wala problema. Mga kasimple, bye-bye.